Ako yung anak ni Diosdado Fortuna na siya yung pangulo ng union sa Nestle. Isang leader manggagawa na namatay hindi lang para sa amin pero para rin sa kapakanan ng ibang tao. Masasabi ko na napakabuti niyang ama sa amin. Kahit na hindi siya yung sinasabi niya, yung pagmamahal niya sa amin. Pero alam ko na ginagawa niya lahat ng makakaya para ipakita naman yung pagmamahal niya sa amin. Kahit gano'n siya kabisi sa kanyang sinumpaang tungkulin na talagang buhay niya, ibinigay niya diyan sa tungkulin na nakaatang sa kanya, masasabi ko siya pa rin ay tapat na kapamilya namin dahil nagkakaroon pa rin siya ng time para kami dalawin, kumustahin, lalo nung buhay pa yung tatay namin. Talagang pagka mga 2 weeks, 3 weeks na hindi yan nakakadalaw, talagang isinisingit niya yung pagdalaw sa amin. Kapag kami magkakasama, makita mo yung saya niya. Alam namin pagod siya, although tinatanong namin, kumusta ba? Ang sarap ng feeling niya pag tinatanong namin siya na naiisip niya na concerned kami sa kanya. Hindi niya alam, siguro paminsan-minsan nakukuha din niya na concerned kami sa kanya na kahit papano sumusuporta kami sa kanyang, sinusuportahan namin siya sa kanyang paniniwala. Sinasabi niya naman sa amin na ayun nga, prinsipyo niya kasi yun eh. Kumbaga, alam niyang tama siya, ipaglalaban niya. Kumbaga, gusto niya ring makatulong sa ibang tao. Sa totoo lang, talagang nakikita ko kung paano siya kabisi. Pero iniisip pa din niya na pag napunta siya, bumibisita siya, kumusta si ganon, ano nang balita, ano nang nangyari. Nakita mo yung concern. So kahit na nandoon siya, sa puso niya, kalahati ng puso niya, para sa pamilya niya. Sa mga maliliit na bagay lang, talagang maalala ko yung kabutihan niya sa amin eh. Yung sa pagising ko na umaga, siya yung magpapainit ng tubig namin pampaligo. Siya yung magluluto ng almusal namin. Tapos lagi niya rin kami pinapaalalahanan kung bakit gabi na kami umuwi minsan. Na nahihirapan si mami, ganun-ganun. Minsan, natanong ko siya, ano ba ang niyang pinasukan mo na yan? Hindi mo ba alam na nanganganib yung buhay mo? Ang sagot niya alam ko, binigay ko na alam ko na may katapusan ng buhay ko dito, pero may susunod sa akin, may papalit na magtutuloy ng mga aking maiiwanang gawain. Talagang siya, ang bagay, inilaanan niya ang buhay niya para sa mga kasamahan niya manggagawa, para maipaglaban yung prinsipyo at yung kaapihan ng mga kapitalista na nandaraya ng mga tao sa mga benefits na dapat mapasa manggagawa. Panghuli, panawagan ko sa mga kasama ni Uncle Ding, hindi man niya sa ngayon na matatawag na nakamit yung pinaglalaban niya. Pero maniwala kayo, sa puso niya, panalo. Ang kanyang naging buhay at pakikibaka ay magiging inspirasyon at magiging gabay ito ng iba pang mga manggagawa natin na papasok pa sa mga malalaking labanan. Ang ipinakita niyang kadakilaan bilang isang leader, kababaan ng loob bilang isang tagapangulo ng isang pangrehiyong organisasyon. Ang kanyang personalidad bilang isang masayahing tao, mahilig sa pag-awit, paggitara, at maging ang kanyang pagiging palabiro
isa siya sa magiging alalahanin namin palagi na sa kabila ng kanyang pagiging leader ay nanatili si kasamang Port na simpleng tao. Yung pangunahin nilang layunin na patahimikin yung mga manggagawa, patahimikin si Pangulong Ford sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga manggagawa ay malaking pagkakamali nila. Bagamat wala si Pangulong Ford ngayon, pero yung kanyang itinanim na prinsipyo, yung itinanim na paninindigan na ibinahagi sa malawak na mga manggagawa ng Nestle kasama yung aming mga pamilya ay naandyan. At ito yung nagsisilbing dagdag na lakas namin para lalong magpunyagi, tiyakin ang pagtatagumpay sa napakamarahas at teroristang sabuatan ng rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo at ng kapitalistang Nestle. Sino? Sino? Sino ang terorista? Sino? Sino? Sino ang terorista? Sino? Sino ang terorista? Mahirap sa masa! Gloria! Fatal City si Gloria! Mahirap sa masa! Alay niya ang kanyang tanging buhay para sa kapakanan ng ating mamamayan. Nang pagpanaw niya'y gabundok ang kapantay. O kay dakilang buhay, kalhating pagkamatay. It's